Magandang araw po sa ating lahat. Ako po si RD Tony Ilagan ng Revenue Region Number 8A Makati at nais ko pong ibahagi sa inyo ang aming patuloy na pagsisikap upang maisakatuparan ang ating layuning mahusay na serbisyo katumbas ng buwis mo. Hinihikayat namin ang lahat mag-file ng maaga, magbayad ng tama at maging katuwang sa pag-unlad ng ating bayan. Sa RR8A Makati, hindi lamang kami taga-singil ng buwis, kami ay inyong kaagapay, laging handa tumutulong, laging handang maglingkod. At para mas maging accessible ang ganitong kaalaman, narito po ang Entry Pinas TV. Mayroon na po kaming podcast na maaari niyong subaybayan sa Spotify, Facebook at YouTube para mas maging updated at informed tayo sa mga usaping negosyo at BIR compliance. Maraming salamat po at sama-sama nating ituloy ang pag-usag ng Makati para sa isang mas maunlad na Pilipinas. Ang dami ng online sellers ngayon sa iba't ibang platform. Sobrang dami kasi ang dali-dali magbenta Miss March online. Pero ang tanong ngayon, kailangan mo na rin ba mag-register sa BIR? Yeah, pero paano kung side hustle lang? Kailangan pa rin bang mag-comply? At ano ba yung tamang setup para legal ang online business mo? So pag-uusapan natin ngayon kasama ang mga taga-BIR from RDO 50 South Makati. Kaya naman, welcome everyone to Entrepreneurs TV Podcast where we simplify business, tax, and government regulation. So this episode is brought to you in partnership with the BIR RDO 50 South Makati. And joining us today, once again, our guests from BIR. Nakasama na natin sila Miss Marge for the past 2 episodes. Ito na yung pangatlo nila. Susunod daw si Shargona. Okay. Naka-record na yan, Miss. Kasama natin si Jana Hasan at si Mervin Ledesma. Hello again. Hello. Na-miss natin bawat isa. Thank you for inviting us again. Of course. Kasi ngayon, sobrang important at tiyak na makaka-relate ang lahat. Lalo na sa, kakabili ko lang noong isang araw ng ano nga to, yung Kanafi. Ay, wow. Mga online. Sarap-sarap, diba? Sarap yun. Pero walang resibo. Ay. Nilaglag ko yung binilag. Pero yun yung tanong ngayon. Kasi yun nga lalo na, I think, lumakas to Miss Marge nung pandemic. Yeah. Oo. Kasi di ba talagang nag-transition lahat. So, siguro let's start from there, no? Since online bahagi na talaga ng buhay natin. Even BIR, di ba? Talaga nag-digitalize na rin. So, paano hinahandle ng BIR ngayon overall muna yung online transaction, online business? Well, we have actually yung issue once nung we have rather yung issued po na circular for this, yung RMCU Revenue Memorandum Circular number 60-2020, which basically discusses po kung paano po natin i-handle yung sa mga online sellers po natin. So actually, this is not a new tax regulation. Kasi parang dinidiscuss lang dito kung paano po ba yung mga treatment natin sa ating mga online sellers. So, based on that regulation, ang sabi po doon, they will have to register just like yung mga regular taxpayers po natin or business owners po natin. Kasi yung business po nila as online sellers, they're still generating income from that. Therefore, magiging taxable sila, and then they will be required, of course, to really register it with BIR for us to monitor them. Yeah. So, Miss Marge, considered business ang online selling. Yun yung malinaw. Yes, no? Yes po. Business po talaga siya. Basta may business activity, earning profit, so on. Ang tatandaan lang po natin, Sir Jules, is that if it's for income and there's really an intent to earn profit, matik po yun na taxable po yun. And kung taxable po yung business activity po ninyo, matik po yun na mag-register po kayo. Na yun lang po yung tandaan natin. If there's an intent to earn profit, then you are taxable. So kahit pa ube pandesal yung binili mo online or dalgona coffee, sobrang pandemic ng references. kailangan
Grabe, no, 6 years ago na yun. Tagal na pala. Grabe. So, Parang hindi ka pa naka-move on. hindi. Trauma pa rin. Pero yun. Siguro, Mervin, para sa guidance ng mga online sellers natin. Kasi of course, we want everyone to succeed in their lives. And this is one of their ways then for sure, kung side hustle man nila yan or not, para ano yung first steps nila na kailangan gawin para maging liga? Okay, pero before that Yes, one, Sir Jules, may tinatawag natin doon sa BIR, may regulation pertaining to marginal income earner. Ano ba yun? Ma-further discuss siguro yan ni Sir Mervin. So, ang marginal income earners po natin, sila po ay yung mga self-employed po natin na hindi po nagde-derive ng income from compensation on their livelihood po. Kumbaga yung kinikita nila, kung pang ano lang po nila, Pangtawid. pangkain lang Pangtawid. din, or pangtawid nila yung exact term. That's why it's called subsistence level po. So magkano ang gross annual sales noon? So, qualify natin po sila kapag umabot lang sila ng 100,000 pesos. Annual. For a 12-month period. Dun lang po natin masasabi kung marginal income earner po ito. So 100,000 below, of course, marginal po yun. So merong mga online seller na gano'n. Meron naman yan. So, since marginal income earner po sila, meron po silang taxes na kailangan bayaran tsaka hindi naman kailangan bayaran. Pero first, kailangan nila mag-register muna sa amin as a marginal income earner. So, let's say si online seller, naging marginal income earner po siya, magpa-file po siya ng income tax return niya. But since hindi naman lumalampas yung kanyang income niya ng 250,000, magpa-file lang po siya for monitoring purposes on our Pero end naman exempt po. pa rin Pero siya. exempt pa rin po So siya. itong 250,000, ito po yung ating personal Income tax rate po. deduction, no? Yes po. Kasi remember that what we are talking about here is yung self-employed. Ibig sabihin, yung sarili po niya yung gumagawa ng paraan para makuha Yung mga sari-sari store. So, ang max again is 100K. 100K. Yeah. For annual do. Yes. For a year. So, technically, parang around 8,000 something per month. 333, oo. Pero ganun pa rin naman po. It doesn't necessarily mean na kung below 100,000 ka, hindi mo na kailangan mag-register. Always remember, as long as meron kayong business activity, you will have to still register. So magkakatalo lang tayo doon sa kung meron bang tax due or wala. Opo. So, question, kapag nag-register na sila, syempre magpa-file sila lagi, di ba? Depende dun sa income nila sa sales nila per quarter. So, usually, panari ako, kasama ka dito sa marginal income earner ka, tag ka doon. Usually, how much yung babayaran mo pag nag-file ka per quarter? Wala ka po. Ideally, Walang wala babayad. dapat. Ideally, wala. Magbabayad ka kapag nag-exceed ka or matatanggal ka sa tagging na to? Pag nag-exceed po kayo, Pag nag-exceed kayo ng 250,000 din, 250. doon na mag-start yung magbabayad ng tax due doon. Okay. But matatanggal din kayo yung status niyo as a marginal income earner kapag lumampas na po kayo ng 100,000 pesos. Okay. Kasi ang marginal income earner, exempt siya from business tax. Meaning, business tax either percentage or Value-added tax. So, yun ang kaibahan doon sa regular taxpayer. ma'am, baka meron lang din pong confusion doon. Sasabi nila na 100,000 at saka 250,000, no? Ako pala yung confused. I-clarify lang natin. For you to be classified as marginal income tax earner, dapat hindi magugo beyond 100,000 yung ano mo. Tawag dito yung kinita mo. Ngayon, yung sinasabi naman natin na 250,000 po, kasi pag self-employed po kayo, pag nagfa-file po kayo ng tax return nyo, syempre, de-declare nyo po doon yung sales nyo. Tapos, may nilalaan po tayo dyan na yung parang deduction po natin, which is amounting to 250,000. Kasi dati yan may personal and additional exemption. Pinag-isa na yan na flat rate na 250 na allowed na deduction. Okay. So, yun po. Pwede naman po siguro din na lumagpas. Halimbawa, 102,000 yung naging revenue no, pero yung deduction nyo is 250, wala pa rin po kayong tax due no. Pero hindi kayo marginal income tax, income earner rather. Ngayon,
syempre mas lalo naman po yung marginal natin, 100,000 lang, halimbawa 99,000, tapos may deduction ka pa na 250, so wala po talaga tayong tax due. So meron po tayong, kumbaga the difference lang is that when you earn beyond 100,000, there's still a possibility that there will be no tax due. And then of course, there's also a possibility na magkaka-tax due kayo. Depende po kung how much you earn. Kung lalagpas po ba yun sa deduction natin na 250 or not. Okay. Opo. Siguro yung next question ko, ma'am, before natin pag-usapan yung next question kanina, no? Kung ikaw ay isang freelancer na ganito, no? Yan yung business mo, sa sarili mo, I'm not sure if this is for BIR or for LGU kasi 'di ba kailangan mo rin ng business permit, sa LGU mo siya kukunin. Kapag kumuha ka, nag-register ka sa BIR, hindi naman prerequisite na may business permit ka from LGU, correct? Yeah. And actually yan, I know noong train law, di ba sa train law, tinanggal na yung pagka-mandatory requirement ang mayor's permit sa BIR registration. Pero before, mandatory. Pero parang connected pa rin, ma'am, no? Kasi halimbawa yung online seller ka, di ba usually nagpapaano muna sila sa DTI. Nagpapa-register muna sila sa, although this is not LGU naman. So ibang usapan naman to. So may mga ibang requirements din naman. Pero yung sa LGU, ma'am, totally Yung mayor's permit Tinanggal. yun. tinanggal. So, dito sa BAR, when we're gonna register our business, so kailangan po natin yung either the DTI or the SEC kapag corporation tayo. Correct. Then, we will also need to register the books of accounts and the receipts, yung ATP po natin, as discussed ng last episode. Okay. Tapos, mag-submit din tayo ng 1901 and 1903. Depende po kung individual po kayo or corporation. Ayan. Kasi parang tinatry ko lang, Miss Marge, parang i-visualize yung ecosystem nila na pag-register ka sa BIR, which is meron namang allowable na income at least for annually. Tapos, kailangan mo rin ng business permit, tapos mag-DTI ka rin. So, yun yung mga kailangan nilang isipin. Kung gusto nila maging legitimate talaga yung business nila. Okay. So, balik tayo dun sa online selling mismo, no? So, ano ba yung steps siguro, Mervin, na kailangan nilang gawin para slowly ma-register nila at maging legal entity na ba yun agad kapag may BIR, registered ka na sa BIR? Oh, yes. Actually, Kasi may 10 ka kapag ganun. oo. Ang actually, na yan, may legal, juridical entity ka na pag may mga, registered ka sa SEC. Ang lang, for completion of your, tawag nito, yung registration with all government agencies, dapat meron ka ring BIR. Oo. Kasi kasi the reason why you basically register with SEC is that you have the intention to really establish a business. Yes. Now, always remember po na 30 days after nung SEC registration natin, you will have to register with yung sa BIR. Kung hindi, mape-penalize po tayo dito. So within 30 days, Yes. dapat emphasize natin yan. Maraming nape-penalty yan. Ayaw naman po natin yun mangyari kasi sa hirap ng panahon na yan, right? So it's really best to put this in mind na kung mag-establish po tayo ng business, make sure wag na natin masyadong i-exhaust yung 30 days. As soon as makakuha kayo ng SEC, pa-register po agad kayo sa respective RDOs nyo or Revenue District Offices natin kasi free naman po yung registration. Okay, sige. Doon tayo sa process, no? Si business owner, lang siya, small business owner lang siya, nagbebenta lang siya online. Meron siya sa mga platforms. Sabihin na natin like Lazada, Shopee, TikTok, even Facebook. Yeah. Pero as far as I know, itong mga platforms na to nire-require na rin sila na Mag-register na rin sila. mag-register. So, ano yung gagawin nila para makapag-register? So, kung mag-register po sila sa amin, yun nga, kanina, as discussed a while ago, kailangan nila i-prepare yung mga requirements dun sa, kung depende kung individual po kayo or corporation, prepare niyo yung mga kanilang DTI or SEC or yung barangay clearance. Minsan, i-require din yung barangay clearance and yung books of accounts and birth certificate and yung ATP po, as discussed earlier din kanina. So, yun yung unang parati is always to register with us sa BIR po. So, dalawang aspect kasi yan. Yung registration with the LGU and registration with the national government. Dalawa lang local.
Sa local government, yun yung sinabi ni Sir Mervin na you have to first yung barangay clearance, which is a mandatory requirement to your securing of mayor's permit. So yun ang sa local government, LGU. For the national government, so pag SEC, corporation ka, juridical entity sa SEC, pag sole proprietor, single proprietor, or individual, professional, sa DTI. So after your registration with either of these two national government, you have to go to BIR for your national taxation. Yeah. Pero alam ko rin nga ngayon, as mentioned nga by Sir Jules a while ago, parang rini-require na ngayon ng Shopee, Lazada, or mga other online platforms natin na mag-register talaga with us muna before starting to sell with their respective platforms. O kasi requirement yan pag mag-join ka sa platform, yung mga marketplace, parang ano yun, nung una nakaraan may mga regulation tayo with regards to Tiangge. Yun ang unang ano, 'di ba? Yun ang unang parang physical na ano. Dito ngayon online na. Online na. Ano na yung, Imbes na brick and mortar, ano na ngayon, online platform. pero pareho na pa rin ang ano requirements nila. Pero bakit ganun? Meron pa rin mga online, particularly sa Facebook, pasensya na po, sa marketplace. As in, kapag ihingan mo na resibo, wala, AR lang yung ibibigay. So, ano yung kailangan gawin ni consumer kapag sinabihan silang walang resibo na ibibigay? At to complain. File Yes, complaint. report. I-report po yun sa ating mga hotlines. Kasi it's also protection, it will also serve as a protection for our consumers din. Kung hindi po nag-issue out ng resibo si seller po natin. But of course, bago tayo umabot sa complaint, sila seller, mag-register na kayo. Yes, of Kasi course. I think sa lahat ng platforms ngayon, mas maluwag sa marketplace. Kasi parang in the first place, hindi ka magkakaroon ng online store dun sa Lazada, Shopee, and TikTok kung wala kang BIR registration. Strict sila. Very strict. So sana magawa ng Meta yan, no? Meta Philippines. Kasi meron na rin sila dito. Oo. Kasi ang BIR actually, the national office for that matter, had talks with these social media platforms, mga selling platforms, na yun nga, just like the mga Tiangge, na they have to, self-policing yun eh. Dapat yung lahat nag-avail sa platform nila should be legit. Yeah. Yeah. So, may responsibility din sila. Kasi sa platform nila nagamit tapos hindi pala legit, pwede din sila parang though hindi sila ano ba yan yung immediate na responsible, but parang may kaakibat na responsibility din siya bakit inallow niya to use their platform na in fact hindi siya legit na seller. In short, it has something to do with yung sa accountability natin. Yeah, okay. So they will be held accountable for that as well. So in short, sir, kasi when we talk about online sellers, marami pang hindi pa ata nagpaparegister pa rin po as online sellers. So Ang hirap din i-map eh. actually, we already made Efforts. resolutions and efforts to really tax map din. Pero ang nangyayari is wala sila dun sa mga registered address nila ng mga residential. So always remember po na kahit po online sellers, they still have their fair share of accountability po with yung mga tax rules and regulations po natin. So we would really like to appeal doon sa mga online sellers po natin. Please register po before operating as an online seller. Yung mga hindi pa po nakakapag-register, we would like to appeal na mag-register na po kayo as early as now. Wag na po natin paabutin na ma-penalize pa po sila. For that matter. Siguro, Miss Marge, kailangan din natin linawin sa mga online sellers na viewers natin ngayon na hindi natin sila pinuput on the spot, di ba? Yeah. Pero it's more on guiding them. Yes. Kung gusto nila, siguro gusto nila mag-expand ng business nila. Kung gusto nilang palaguin, kailangan dito pa lang simulan na nila na maayos lahat. Kasi para din to sa kapakanan nila, pati ng clients nila. Oo. We are here just to guide them, no, para maano sila. Kasi if ever na hindi sila rehistrado, yun yung parang open talaga, maano siya,
how do we call that one? Na sa mga complaints. Kasi usually, ito yung first encounter namin, no? Sa ibang district. Ang complaint more on the online sellers. Why? Because pag-deliver na, pag-abit na ng mga items, something, parang hindi masyado as to the quality, so magko-complain kayo. Bato pa yun naman. Oo. Actually ako, Iwas ano camera. ako niyan. May bato talaga. Hindi ko akalain na. Totoo pala yun. Pero meron talaga. Pero merong natanggap ako. Hindi ako tawag nito, Hindi mo order. in-order. Hindi ko in-order. Parang Na-try ko din yan. Camera, pambata na camera. Ano ba yun? At Ako naman yung facial tapos isang piraso, tsaka isang maliit na wet wipes. Isang maliit. Ako na-experience ko din, parang skincare naman. Sabi ko, hindi naman siya nagsiskincare. Parang gano'n. So, Pero minsan kasi kapag busy ka, di ba? Parang Okay na or lang. may kasabay ka na in-order, di akala mo yun na. Tapos pagdating mo. Anyway, mga scams na yung mga yan. Isang masalimuot din na pag-uusap yan. Pero para dun sa mga business owners natin na, o online sellers natin, kung gusto nyo na magkaroon ng space na maging legal, of course, yung natin. For fairness din, kasi syempre lahat ng mga business owners natin, whether online or not, Yes. lahat yan nagko-comply. Opo. Diba? So, And our office po is always open po. Kung medyo naguguluhan pa sila, paano nila sisimulan yung business nila as online seller, we have our office po available. We also have yung mga hotlines natin for them to be able to call as well. So, we will be... Mag-guide sa kanila. Yes. To guide and educate our taxpayers. So ano ang top advice ninyo para sa mga taxpayers natin na mag-start ng online business? So again, similar to our previous episode, it always starts with the registration. When you register, it protects not only yourself but also your consumers din, which value adds to your product and your business po. So apart from that, we would like to also say na know also your tax obligations, be familiar with your business operations and how taxes impact your business operations as well. Tapos also, you don't forget to pay on time and don't forget to, wag kayo mahiya po, magtanong po sa amin, kaming mga revenue officers. We're always there to assist po our taxpayers. Okay, parang in short, you should be guided with RIBFP, tama? Yes po. yeah, panoorin yung mga past episode natin dahil hinimay natin yun doon. Pero at the same time, no, for online sellers, again, gusto natin emphasize na hindi natin sila gusto pahirapan. It's more on gusto natin sila maging compliant. Okay. Kasi pag naging compliant kayo, yan yung parang initial steps nyo para ma-expand nyo yung business nyo. Kasi syempre parang pwedeng simula lang yung online yung e-commerce di ba? I mean, nandyan yan, malakas yung e-commerce, pero iba rin kapag gusto mong palawakin pa, kailangan registered ka. Tama. Nagko-comply ka. Compliant. Ayun. So, ikaw, Jana, meron ka bang gusto ibigay na tips sa ating mga... So, yun lang din. Kasi actually, being able to register yung mga online sellers natin, parang sets yung equal footing between yung sa different kinds of business taxpayers natin. Kasi yung online sellers po natin, as I've said earlier po, nung sa discussion natin, is basically treated as parang yung mga business owners din na may physical stores din. So, again, let us always be reminded of our accountability as business owners then. So this will definitely help our country, especially on the national development. And ayun nga, siguro since nabanggit niya, siguro to wrap this conversation, Miss Marge, no? Yung national development, kasama na tayo lahat dyan. Kasama yung online sellers dyan. Opo. And magiging proud tayo na minaambag tayo sa national development kung registered tayo. Diba? Para nare-record natin yung maambag ninyo sa ekonomiya. Kasi sobrang laki ng percentage ng MSMEs sa ekonomiya natin. So, maging part kayo ng national development na yun. Maging proud sila, no? Correct. Na nakaambag. So, Miss Marge, marami pa tayong mga pag-uusapan pero mag-short break muna tayo. Okay.
Ang pagiging BIR compliant ay isang mahalagang bahagi ng pagpapatakbo ng maayos at lehitimong negosyo. Sa pamamagitan ng tamang pagpa-file at pagbabayad ng buwis sa tamang oras, naiiwasan ang penalties at anumang aberya na maaaring makaapekto sa operasyon. Higit pa rito, nagbibigay ito ng kapanatagan at kredibilidad sa inyong negosyo. Ang compliance ay hindi lamang isang obligasyon, kundi isang responsibilidad na nakakatulong sa mas maayos na sistema at pag-unlad ng ating ekonomiya. Para sa karagdagang impormasyon at gabay, maaari lamang bisitahin ang opisyal na website ng Bureau of Internal Revenue sa www.bir.gov.ph. Maraming salamat. Still talking about resibo. Kunwari, umorder ka sa Lazada or sa Shopee or sa TikTok or sa Facebook na rin. Direct person na lang. Direct Online. Online send. Yung resibo, yung tawag dito, yung invoice Invoice, mismo. oh. Kailangan bang kasama rin siya dun sa package mismo? Lalo na yung mga customer, pag nagbubukas, pinupunit-punit na nila. Minsan nakadikit na Yung resibo doon. Yung resibo. So yes, going to your question, yes, kailangan po i-attach po yung receipt po natin kapag ni-deliver na yung item sa ating mga consumers natin. So it's like it will also protect the consumer. So para makita yung may proof of transaction tayo. So at the same time, si seller, Seller din. meron din tayong proof of protection. protection din po natin sa seller din natin yun. Yung protection sa client, kunwari, mali yung Yes, product. Yun yung pananghawakan. Pahawakan proof of payment. Proof of payment. Ito yung sabihin na mali po yung order na Or dumating. may sira. Oh. No, Right. ayun. So, Isa. pwede, di ba Refund kahit din, sa mga pwede. malls, when you go to the mall and buy something, you just need to present yung mga invoice. Para mabalik mo yung item, right? Basta huwag niyo muna gamitin. No, okay. Wag mo muna Tapos Mga tab. nililisin, di ba? Oo. Oo. Ayan. So, ang Kasi- pag-issue mo ng invoice are both protection sa seller and, And the buyer. Correct. Yes po. Yun yung mga napansin namin sa mga pitfalls ng mga ating mga sellers na hindi nasasama po ito yung mga resibo na to. So, ibig sabihin, down to food. Di ba? Minsan food, ang dami rin binibili niyan online. Lalo sa Mas Facebook. maganda may resibo kasi what if na food poison ka? Food poison, na mali yung Wala order. kang... Pero sobrang dami na walang resibo. Wala binibigay. receipt. Pero yung iba parang sinusuportahan kasi yung small micro business sila or nano business sila. So, baka magandang pag-isipan na rin nila na mag-register kasi para rin yun sa safety nung client nila. Protection din nila. Oo. Diba pa na rin bibili ka ng ube pandesal. Ube pandesal pa rin sinasabi ko. Yung ano nila. Malunggay na Gutom na ata. Malunggay pandesal. Pandesal, diba? Tapos, hingi ka ng OR para sa pandesal. Why not? Pero I think may threshold pa rin po tayo doon Sa sa pag-issue. pag-issue po ng invoice. Kasi halimbawa yung pandesal is Piso lang. piso lang. So, hindi po yung... Okay, so ano yung threshold na yun? Sige, expound siguro din. Hanggang yung- magkano? Kunwari, online selling, malunggay pandesal naman. Para hindi na ube pandesal. Online selling tas malunggay. Online na May rin. delivery. May Kunwari, delivery. kalapit lang. Okay. Tapos bibili ako ng 20, tapos siguro mga 2 isa. So, walang 50 yun. So, paano yun? Kailangan, hingi ba ako ng OR sa seller? So, our current regulation allows the non-issuance of receipt kapag may threshold po tayo ng 500 pesos. So, anything in below 500, okay lang, wala na pong resibo yun. However, if the buyer requests a specific invoice or yung resibo po nun, magbibigay pa rin po tayo ng invoice na yun. Oh, So, it still serves as a protection for both the buyer and the seller. Na may na-record po tayong benta, si buyer, 20 ba yung malunggay pandesal na bili ko? O yun ba? kung manghingi talaga, you should not refuse. Kailangan mag-issue ka. Pero for the yung threshold na 500, so if ever there are several purchases na below 500, so iipunin mo yan, i-issuean mo pa rin ng for recording purposes. Okay. So yun po yun. With regards to invoicing ng mga below 500. Yes po.
So, mag-consume ka ng pandesal below 500. Sarap ng pandesal. So, thank you so much for the past 3 episodes. No? Salamat. Thank you for having us. Of course, it's our pleasure. Muli nakasama natin sina Jana Hassan at si Mervin Ledesma, ating mga friends mula dito sa BIR. At sana maraming natutuhan no, yung mga viewers natin. Kung gusto nyo maging online seller, maging compliant at sa lahat ng mga businesses pa na gusto nyong gawin, panoorin nyo lang ulit, pakinggan yung mga past episodes natin. Ang online selling ay isang oportunidad pero may kasamang responsibilidad. Gandang rhyming nun, Miss Merge. Okay, kaya mahalagang maayos ang setup at compliant ang ating mga negosyo. So maraming salamat sa ating mga guests mula sa BIR RDO 50 South Makati. Jana and Mervin, once again, thank you so much. Maraming salamat sa pagbibigay linaw sa mga requirements para sa ating mga online sellers. So please follow the official page, Facebook page of BIR RDO 50 South Makati. And follow Entrepreneurs TV on social media and YouTube for more updates. So this is Entrepreneurs TV. Your partner in business and beyond. Thank you.